Hi, Kaching. So, may share lang ako, awareness sa mga may GERD, acid reflux, gastritis, basta dito banda sa may gastric area. So, kahapon, ang dami kong iniisip kasi na-overthink ko kasi yan yung gastritis maraming nadadamay na mga symptoms sa katawan. So, kahapon nagano ako. So, ayun lang yung kinilaw dito sa Davao. I don't know if kinilaw din ba yan sa Manila. Yung tuna, meat na may pipino tsaka may konting radish. Yan. Tapos tinitimplahan ng suka tsaka asin. Yun yung local yan dito sa amin. Masarap na masarap. Nainggit ako kahapon, bumili ako dun sa malapit na karinderya. Parang sarap kumain. So ayun, mga around 7 PM. Then ayun, enjoy na enjoy na ako sa aking dinner. Pag-abot ng 1 AM, 2 AM. Biglang, yung alam mo yung matutulog ka na naka-flat lay, nakalimutan ko maglagay ng pangalawang ulan. And favorite ko man talaga yung sa may left side pag medyo gusto ko na mag-right side, nagra-right side ako, bahala na. And minsan, parang ginagaslight natin yung sarili natin. Okay lang ata ako. So kahapon din, nag-coffee din ako sa Starbucks. So, yun na nga. So, walang simptomas. Walang pain dito. Kalaunan pagkagabi. Nangyari kasi, mga 1 to 2 a.m., alam mo yung feelings na, may tawag yan sa medical term, ang tawag niyan PAC or PVC. Post, parang atrial contraction and ventricular contraction. So, ilalagay ko later sa comment section. So, yun na nga. Yun yung nararamdaman ko. Yung tawag na PAC or PVC, yung parang nagpo-pause yung heartbeat mo. Yung literal na your heart skips a beat. Ayan. Hawak ko ang beat. So, iba yung feelings kasi, alam mo yung labdab. Yan. Tapos, may isa pang case na labdab, ganon. So, may mga ganon na mga instances. Syempre, hindi mo yan kahit hindi mo papansinin, mararamdaman mo kasi connected dito siya sa gastric area. So, pag nangyayari yun, para kang maduduwal, nabuvomit ka. Ayun yung feeling. So, parang nagka-crunch yung dito mo, chest mo. So, worried ako, anxiety attack na. So, nag-isip ako baka na food poison ako sa kinain ko na kinilaw or baka bumaba yung potassium kasi stressed ako. Past few days naghanap ako ng job ngayon, unemployed ako and part-time DAVA lang. So, baka stress na bumaba yung potassium ko. Isa din yung case na iniisip ko nangyari sa akin way back 2016. So, ayun na nga. So, kanina, nagpa-lab ako. So, iniisip ko, baka bumaba talaga. So, morning pa lang, bumili na ako ng sa may malapit na pharmacy dito, yung Ersiflora. Kasi, isa yung iniisip ko, baka na food poison ako. So, I need to take Ersiflora. Tapos, baka H. pylori, connected din yan sa mga gastric problem. O yung yan yung cause ng ulceration. Basta yung mga kasugat-sugat yung tiyan mo, and cause ng yung gastric problem. So, din ako, iniisip ko din siya, nasa listahan ko na siya. Then, morning, take din ako ng omeprazole. Baka connected siya sa acid ko, 40 mg. And, nag-ease naman yung pain. Pero, minsan, pag naihiga ako mga few minutes, pag natayo ako or nagsa-slouch ako, ayun, nangyayari na naman. Parang nagpo-pause na parang naduduwal ako. Ayun yung na-worried na alarm na ako. Kanina, nagpa-lab na ako. Patest ako ng potassium, sodium, magnesium ko, normal naman lahat. Patest ako ng H. pylori. Stool, H. pylori, yung maganda wag lang yung sa blood na H. pylori. Mas mataas yung accuracy or mas maganda yung sa stool mo talaga kukunin yung H. pylori. Tapos, kanina lang, buti na lang, natapos yung result. Nakuha ko na yung result, nabitbit ko na kay Doki. Dalawa yung iniisip ko, pupunta ako sa gastroenterologist or pupunta ako sa adult cardiologist. So, mapapadoble ako. So, inisip ko na lang, punta na lang ako sa cardiologist kasi suki ko to na doktor sa dito malapit sa amin. MDRMC,
Metro Davao Medical Center dito malapit sa amin sa Buhangin, Davao City. And ayun, pa-check ako kay Doc Deles. Ayun yung favorite ko na doktor kasi na-explain niya talaga yung ano yung sakit mo, ano yung nararamdaman mo. Tapos um kasi they are specialist, alam na nila kahit hindi lang yung special nila pero may knowledge sila internally sa katawan. Pero iba talaga yung special. Pero they can prescribe you also ano yung kunwari related siya sa gastric mo kasi malapit yung heart, yung lungs, saka yung stomach mo. So ayun. Balik tayo doon. Bitbit ko na yung result. Negative lahat. So, sabi ni Doc na ano daw yun, a possible GERD inflammation. Kasi ang ating katawan, ito yung lalamunan natin. Ito yung upper esophagus kasi yun. Esophagus. So, may upper esophageal sphincter yung tawag yun. Parang naglalak na tissue sa natin. Yung nagko-control para hindi lumabas yung acid sa natin stomach. May upper part, may lower part. Yung sa lower part dito yan siya. Pag dito, nadaan or aakyat yung acid mo galing dito sa stomach mo, masusunog yung dito mo. Yung feeling heartburn, yan tinatawag. Ayun pala yung science doon. Tabi pala yung esophagus, sa likod nun yung puso natin. Or tama ba? Oo nga, or correct me kung sino mga medical practitioner dito. Basta malapit yung esophagus sa natin, puso. Kaya pag nagba-backflow, nag-regurgitate yung natin, yung acid, nagkakaroon ng inflammation, mainit, ganun yung nararamdaman sa loob. Kaya parang nainitan yung heart, nagkakaroon siya ng response na heartburn siya, or yung nararamdaman ko nagpo-pause yung heartbeat. Yun siya. So, worried ako kasi baka cardiac problem. So, ayun, bumalik na naman ako doon. Nagpa-check up ako. In-explain niya, niresetahan ako ng pantoprazole lumperidone para yun sa sa tiyan ko para hindi din siya mag-backflow. Mag-lessen din yung acid sa tiyan ko. And yung Gaviscon parang it creates rough and protective lining dun sa esophagus ko tsaka sa tiyan ko para hindi na mag-backflow. And tips lang talaga kung may mga GERD kayo, always invest or magdagdag kayo ng mga unan. Naka-recline talaga. Ang hirap matulog kasi hindi ko komportable na ganun na posisyon. Pero, ayun yung kailangan. And kailangan matulog ka sa yung kaliwa. Yan yung science behind. Kasi pag sa kanan ka, may tendency or may chances na babalik. Yung anatomy kasi ng ating tiyan is para hindi, kung medyo maluwang na yung describe ko sa my lower part, yung sphincter, yung naglalak na tissue, parang pag napasukan ng pagkain galing sa itaas, nag-open siya, natutulak. Ay, sorry sa description. Na-open siya papasok yun sa tiyan mo, and yun yung nagka-create ng lock system para hindi babalik yung acid. Pag yan na nasobrahan or napainom ka ng maraming coffee, kumakain ka ng maraming spicy, sour na mga foods, may mga triggers, yung tiyan mo nagkikreate ng maraming acid. Kaya pag maraming acid, na itutulak pa itaas. Kaya yun, bawal sa mga may GERD. And yun yung naisip ni Doc. And yun yung possible. Kaya nirestahan ako ng mga antacids, yung mga PPIs. Tama bang term? Basta PPIs, yung proton pump inhibitor. Tapos yung Gaviscon nga. So, regardless kung ano yung nararamdaman mo, kung okay magpa-check ka rin sa doktor. They can recommend ECG to rule out yung baka heart problem talaga. And my age, hindi naman daw siya pasok sa bracket, pero possible. If magdedepende talaga. May tawag tayo silang may kina-categorize yan sila. Pero sa akin, safe naman. So ayun, kaching ingat-ingat, and hope this video will give you an advice, and para na rin may idea kayo pa hindi mag-overthink, hindi mag-anxiety. Kung same ka nararamdaman ko, watch this video and share this to your loved ones. Ingat!